Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin, mga tambay, ang pagbibitiw o pagre-resign. Ang pagre-resign nila Executive Secretary Bersamin at ni DBM Secretary Pangandaman, mga tambay. Dahil daw po ito ay nasangkot sa anomalya at napangalanan ni Saldico, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, mga kababayan, at komentuhan po natin ang balita. Papasok lang na balita, nagbitiw sa pwesto sina Executive Secretary Lucas Bersamin at DBM Secretary Amina Pangandaman. Ayon sa Malacanang, tinanggap ng Pangulo resignation ng dalawang opisyal. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcel Alili. Marcel, bakit nagbitiw ang dalawang opisyal? Jiggy, ang paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, voluntaryo na nag-resign bilang Executive Secretary si Lucas Bersamin at Budget Secretary si Amina Pangandaman out of delikadesa. Matatandaan kasi natin, Jiggy, na nabanggit yung pangalan nitong dalawang kalihim na ito doon sa anomalya o sinasabing anomalya sa flood control project. Sa pagdinig, nabanggit ang pangalan ni E.S. Bersamin na umano yung kanya tanggapan ay nakatanggap ng kickback, habang ito naman kay Budget Secretary Amina Pangandaman, nadawit pa yung kanyang pangalan o yung kanyang tanggapan nung maglabas ng video message itong si dating Congressman Zaldico na sinasabing kasabwat daw sila doon sa insertion. So ang paliwanag ni Jose Castro, hindi sila pinagbitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito daw ay voluntaryong ginawa ng dalawang kalihim out of delikadesa. Pero kanina rin lang, kinumpirma ni Jose Castro na maging si Undersecretary Adrian Bersamin ng PLLO nagbitaw na rin daw o bumitiw na rin sa kanyang tungkulin out of delikadesa. Jiggy. At Marcel, sino ang papalit sa kanila? Jiggy, ang papalit bilang Executive Secretary ay si Finance Secretary Ralph Recto. Ang paliwanag ng Malacanang, nakita kasi ng Pangulo yung kanyang record bilang public servant. So naniniwala siya na maisasaayos o magagampanan ni Secretary Recto yung tungkulin bilang Executive Secretary. Actually, kanina nakausap din siya doon sa Senate. Itinanggi niya pa nga na siya yung ia-appoint. Pero ngayon, kinumpirma na ng Malacanang na si Secretary Recto nga yung papalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Pagdating sa Budget Department, ang tatayong OIC ay si Budget Undersecretary Rolando Toledo. Habang ang papalit naman kay Secretary Recto sa Department of Finance ay si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Sa ngayon, walang papalit kay Secretary Go bilang SAP, pero naniniwala naman ng Malacanang na hindi ito magkakaroon ng problema dahil si Secretary Go pa rin naman ang hahawak ng Department of Finance. Yan po, mga tambay, wala raw pong problema. Mukhang malaki na nga problema ng Malacanang eh. Mukhang bagong Executive Secretary Ralph Recto ay maglilingkod lang po sa palasyo ng ilang days. Hindi kaya baka araw lang. Baka po ilang araw lang o bukas o sa makalawa ay hindi na po siya Executive Secretary si Ralph Recto. Dahil po alam naman po natin yung sinasabing delikadesa. Unang-una, may delikadesa po si Pangandaman, yung magtatay na Bersamin, dahil nabanggit daw po ang pangalan ni Saldico. Pati yung anak ng Bersamin at yung tatay na Bersamin ay nag-resign, nagretiro, mga tamay, nag-resign sa gabinete, nabanggit. Ang tanong po natin, unang ang binanggit unang ang binanggit ang Pangulo. Dahil siya yung dinideliveran ng mali-malitang pera at ang kanyang pinsan. Hindi po ba? At yung nagbanggit, meron ding maleta. Nadideliveran din siya ng maleta. Si Saldico. Nakita mo yung tatlo. Kahit naman po magbitaw yan, mga kabayan, kahit naman po mag-resign yan, yung tatlo na yan, yung mga nadawit na yan, paiimbestigahan naman po yan, mga kabayan. Lalong-lalo na po, nabibilang na po yata ang araw nung sinasabi po na gumagamit talaga ng pulburon at coke ayon mismo sa kapatid. Hindi po ba kagabi lang pinasabog at pinaputok? At ngayon po,
Ngayon po ay nagkukumahog na po sila ngayon, mga tambay. Nawiwindang na po sila ngayon. Para po sa Malacanang po ngayon, mga tambay, ay para pong mayroon pong lindol. Parang may intensity 10, mga tambay. Merong category 10 ang lindol sa Malacanang sa pinasabog po ni Senadora Amy Marcos. Nagugulantang na po yan. Lalong-lalo po, takot na po at nagugulantang na po ang mga sabwatan, ang mga magnanakaw sa gobyerno. Natatakot na po yan. Nababahag na po mga buntot niyan. Hindi po ba? Nabibilang na po kasi ang mga araw nila, mga kababayan. Ang iniintay na lang po natin yung delikadesa. Kung may delikadesa, sino po ang iniintay nating may delikadesa? Yung mga men in uniform. Hindi po ba? Kung may delikadesa pa silang natitira, papayag ba sila na ang commander-in-chief nila ay hindi lang magnanakaw umano, gumagamit pa ng pulburon sa mahabang panahon, teenager pa lang, gumagamit na yung mag-asawa umano, ayon doon sa kapatid na si Senadora Amy Marcos. Sige nga. Kaya kahit po kayo mag-resign lahat, wala na pong lato yan, wala nang say yan. Wala na pong kadating-dating ang inyong mga pagre-resign. Dahil talaga naman magre-resign kayo lahat. Magre-resign kayo lahat pagka nawala na, natanggal na, nasibak na ang inyong amo. Hindi po ba, mga kabayan? Dahil dito, kapatid na mismo, mula pagkabata hanggang sa Hawaii, hanggang sa ibang bansa, mula nung pinatapon sila noong 1986, hindi po ba? Ay magkakasama na po yung pamilya na yan. At napakahirap pong baliin yan. Dahil mismo sinabi ni Senadora Amy Marcos, buong lahi nila, buong pamilya nila ay alam na gumagamit ng pulburon yung mag-asawa. Hindi po ba? Kaya hindi lang po si Bersamin at hindi lang po yung anak na Bersamin at hindi lang po si Pangandaman ang magre-resign dyan. Lalong-lalo po yung tagapagsalita na sinasabi yung garbage in, garbage out. At ang iniintay na lang po ni Kamanong kung kailan, anong oras, anong araw mangyayari ito. At ang isa pang iniintay ni Kamanong, yung mga investigasyon na sinasabi ni BP Sara, isang araw lang kaya niyang pangalanan ang mga sangkot magmula sa ulo hanggang sa baba dahil gagamit siya ng confidential intel fund sa mga demonyong yan umano. Dahil marami na rin po siyang alam. Marami na po siyang alam pero aalamin niya pa yung iba. Hindi po ba? At sana rin po, mga tambay, pag dumating na po ang oras na yan at araw na yan, na si BP Sara na ang Pangulo ng Bansa, sana rin po, pabuksan niya po ang libro ng Kamara at ng Senado. Pabuksan po sana niya ang mga libro ng congressman, mga party list, at lalong-lalo po ang mga senador, para po makita ng taong bayan ang tunay na paglilingkod sa Pilipino, sa bansa, ng mga congressman at party list at ng mga senador. Kung sila ba'y naglilingkod sa bansa o naglilingkod lang sa kanilang mga bulsa. Di po ba? At syempre, iimbestigahan din po ang lahat ng departamento ng bansa. Lahat po ng department na hawak ng Pangulo ng bansa ay imbestigahan ni po. At sana, imbestigahan mo na lahat. Magmula sa barangay, magmula sa SK. Umpisa natin sa SK. Pataas, kapitan, mayor, gobernador, lahat ng LGUs ay imbestigahan. At syempre, wag na wag din pong paliktasin ni BP Sara na imbestigahan ang PCG, PNP, AFP na nasasangkot din po sa anomalya ng korupsyon umano. Halos lahat po ng gobyerno. At syempre, gustong-gusto rin po ni Kamanong
na maimbestigahan ang DOJ, ang DILG, ang NBI, lalong-lalo na po ang Ombudsman. Dahil yung Ombudsman po ay may anak din na wala pang 2 buwan o wala pang 3 buwan absuelto doon sa illegal na damo. Hindi po ba? Napakasarap, mga kabayan. Masarap na investigasyon, mga kabayan. Baka po yung 1 taon na termino ng bagong Pangulo ay magugugulan po saan? Sa pag-iimbestiga at paghabol at pagpapakulong sa mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nanganganib na po sila. Iniintay na lang po ng taong bayan, iniintay na lang po ni Kamanong yung araw at oras. Dahil wala naman pong delikadesa ang palasyo umano. Di po ba? Kung mahirap po kasi nating hanapan ng delikadesa yung tao na gumagamit ng pulburon at coke. Wala na pong delikadesa yan. Pagka ikaw addictus ng pulburon. Hindi po ba? Makakapal na po mukha niyan. Hindi po ba? Dahil laging high umano. Kaya yan po mga tambay. Yan po, nauna po ang pagbibitiw ni Bersamin ang magtatay at ni Pangandaman kaysa po roon sa pinasabog ni Senadora Amy Marcos. Nauna silang nagbitiw dahil may delikadesa. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, tayo po ay nagpapasalamat po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Siyempre po maraming salamat po sa ating lumikha na yung ating madasal na talagang lumabas ang katotohanan at talagang ipakita sa sambayan ng Pilipino ang nangyayari pong totoo na ginagawa po nila sa ating bansa. Ipinakita na po ng may kapal na kung anong klase po silang leader, anong klase silang lingkod bayan, at pati na mismo ang mga bisyo nito ay ipinakita na po, hayagan na, dahil ginamit o nakonsensya rin ang isang kapatid sa pamilya. Hindi na nakatiis. Konsyensya. At syempre, alam din naman niya sa sarili ni Senadora Amy Marcos na napakarami niya rin kasalanan sa taong bayan. Dahil, bakit ngayon mo lang ginawa? At bakit mo pinilit patakbuhin ang kapatid mo na matagal na pala na may bisyo ayon sa'yo? Kaya marami ka ring nagawang kasalanan sa taong bayan at higit sa lahat kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa lahat po mga tambay, thank you po sa inyo mga kababayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo at abang-abang po tayo na mga kaganapan. Tayo po ay nasasabik, lalong-lalo po si Kamanong. Nasasabik na po si Kamanong sa pagdapo ng agila anumang oras o araw sa Malacanang nang ang ating bansa ay muling maiayos at muli pong makabangon, lalong-lalo po sa ekonomiya at lalong-lalo din po sa kahihiyan na dinulot nila sa ating bansa sa buong mundo. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Bye-bye.